Kumusta kayo? Naisip nyo na ba kung paano ba talaga matatapos ang lahat ng bagay? Sa pag-uusap natin ngayon, titingnan natin ang isang pananaw kung paano maaabot ng buong sangnilikha ang pinakaganap nitong katuparan. Kumbaga, isa itong paglalakbay na may apat na mahalagang yugto na magdadala sa atin sa pinakahuling hantungan. So ito yung pinakamalaking tanong, 'di ba? Paano nga ba nagiging ganap o perpekto ang lahat ng nilikha? Yan mismo yung tanong na susubukan nating sagutin at unawain sa kabuuan ng paliwanag na ito. Okay, handa na ba? Ang landas pala tungo sa kaganapan ay may apat na pangunahing hakbang. Magsisimula tayo sa pagiging perpekto ng ating malayang kalooban na siyang magdadala sa atin sa isang totoong paraiso. Pagkatapos niyan, dadaan tayo sa huling paghuhukom at sa wakas, mararating natin ang ganap na kapahingahan. Tara, isa-isahin natin to. Simulan natin sa unang yugto, ang pagkumpleto ng malayang kalooban. Dito pala, yung mismong pundasyon ng lahat ng pagbabago ay umiikot sa isang napakahalagang pangyayari, yung krus. Ang ideyang yan ay nakabase sa sinasabi sa aklat ng Kolosas. Sinasabi rito na yung krus at yung dugo na dumanak dito, yun pala yung paraan para magkaroon ng kapayapaan at para maibalik yung nasirang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng buong sanlibunan. Pero ano ba talaga ang epekto ng krus ayon sa pananaw na ito? Well, hindi lang daw ito basta simbolo. Ito raw yung ultimong patunay ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng kakayahang tunay na umunawa at sadyang piliing mahalin siya. At ito yung pinaka-game changer sa lahat. Inaalis mismo ng krus yung ugat, yung mismang pagnanasa na magkasala. At anong resulta nito? Simple lang pala yung logika. Kung wala nang nagkakasala, edi wala na ring namamatay. Kapag inalis mo ang kasalanan, diretsong kasunod nun ang pagkawala mismo ng kamatayan. Sige, punta na tayo sa ikalawang yugto, ang pagsasakatuparan ng paraiso. Kung yung una ay tungkol sa panloob na pagbabago, ito namang pangalawa ay yung pisikal na pagbabago sa mundo. Dito na natin makikita yung bunga ng krus, isang mundo na literal na walang tukso. At isang napaka-importanteng konsepto sa yugtong ito ay yung 1,000 taong paraiso. At alam niyo ba kung ano yung nag-iisang dahilan kung bakit ito paraiso? Kasi sa buong panahong ito, si Satanas, yung sinasabing pinagmumula ng tukso, ay nakakulong. Wala siyang kapangyarihan. At ito yung pinakamalinaw na comparison. Sa mundong may impluwensya ni Satanas, may tukso na nauuwi sa kasalanan at nagdudulot ng pagdurusa. Pero sa mundong wala siya, napuputol yung kadena. Walang tukso, kaya walang kasalanan, at ang resulta, walang pagdurusa. Ganun kasimple. Alam nyo, ang ganda ng pagkakalarawan dito sa aklat ng pahayag. Isang panahon na wala ng kamatayan, wala ng lungkot, wala ng iyak o sakit. Isang ganap na pagbabago mula sa lahat ng nakasanayan natin. Taka muna, akala nyo pagkatapos ng 1,000 taon ng paraiso, tapos na? Hindi pa pala. Meron pang isang huling hakbang para masiguradong permanenta na ang lahat. At yan ang ikatlong yugto, ang huling paghuhukom, ang final cleanup kumbaga ng lahat ng kasamaan. So dito na nagtatapos yung panahon ng paraiso at dito na rin nagsisimula yung huling pagtutuos. Ito yung tinatawag na paghuhukom sa dakilang tronong puti, kung saan lahat ng may kinalaman pa rin sa kasalanan ay haharap sa huling hatol. Pag-isipan natin yung daloy ng pangangatwiran dito ha. Ulitin natin. Kapag yung pinakaugat ng lahat ng problema, yung kasalanan, ay tuluyan ng binunot at inalis. Yung resulta nito, yung kamatayan, ay nawawalan ma rin ng saysay. Wala na siyang layunin, hindi na siya kayangan sa isang perpektong mundo. At grabe yung pagkakalarawan sa pahayag, hindi lang tao yung hinuhusga, yung mismong konsepto ng kamatayan at yung Hades, yung lugar ng mga patay, ay itinatapon sa lawa ng apoy. Ito na yung pinakaganap na pagwawakas, hindi lang ng mga nagkasala, kundi ng kamatayan mismo. At sa wakas, narating na natin yung huling-huling yugto ng buong proseso. Pagkatapos ng lahat ng yon, dito na inilalarawan yung sukdulang kalagayan ng isang perpektong sangnilikha, yung ganap na kapahingahan. At para lang idiin ulit, di ba? Sinasabi rin sa 1 Corinto na yung pinakahuling balakid, yung huling-huling kalaban na kailangang matalo bago maging ganap ang lahat, ay yung kamatayan mismo. So para buin natin yung kwento, ganito yung huling agkakasunod-sunod. Una, tinalo ng anak yung huling kaaway, ang kamatayan.
Dahil doon, naging perpekto ang buong nilikha. Pagkatapos, yung perpektong kahariang yon ay iniharap ng anak sa Diyos Ama. At sa puntong yon, natupad na ang orihinal na layunin ng lahat. At ang buong paliwanag na ito ay nagtatapos sa isang napakalalim na pahayag. Lahat ng ito ay para sa iisang dahilan, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Isang konsepto na talagang nag-iiwan sa ating lahat ng pagninilay-nilay tungkol sa tunay na kahulugan ng kaganapan.